Masayang araw, mga ka-PL. Abay, tinuligsa si Vice President Sara Duterte ng ilang mga kongresista lang naman, mga ka-PL, dahil sa pag-appoint ni VP Sara sa kanyang sarili bilang designated survivor. Ayon siguro sa pagkakaunawa nitong ilang mga mambabatas, mga ka-PL, na parang malagim ang sasapitin nila sa araw ng SONA ni Dayonyor. Kaya ayun, hindi nakapagtimpi ang ilang mga kongresista. Naglabas po ng saloobin. Hindi daw po ito magandang biro. Ayan, natatakot po sila. Mga aning-aning. Sige, pulburon pa kayo. Nagtatamang hinala na kayo, kakasinghot nyo ng pulburon. Ito ang video, mga kababayan. Katunayan na meron pong ilan lang naman ng mga kongresista ang tiniligsa nga itong ating pangalawang Pangulo. Okay, panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, magigisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga ka-DDS, ka-PL at mga kababayan natin. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Tamang hinala. Patulog din kasi kayo paminsan-minsan. Itigil nyo kasi yung yung pagkain nyo ng pulburon mula sa Goldie. Nakakaanin yan. Ayan. Tuloy sa maliit na biro ng pangalawang Pangulo. Napatuligsa ninyo. Ay tiniligsa ninyo ang pangalawang Pangulo. Ito, ganito lang po at iwas copyright po tayo. Ayan Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung paano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahagili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa Saligang Batas, kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa'yo, Ella. Ayan mga kababayan. Ilan lang naman yan sila. Pero sa mga nakaintindi sa sinabi ng pangalawang Pangulo, ay hindi naman ho sila natatakot. Katulad po ni Senate President Chis Escudero na nagsasabi, wag na lang palakihin yan. Ito po ang sinabi ng Senate President.
Ayan, basahin ko lang maikli. Senate President Francis Escudero said he would rather not put any meaning to Vice President Sara Duterte refusal to attend the coming State of the Nation address o SONA. Di ba? Huwag niyong bibigyan ng kahulugan o nakakatakot na kahulugan ang sinabi ng pangalawang Pangulo. Kayo naman. Ito pa, wag na palakihin. Chis Escudero downplays Sara Duterte designated survivor. Ayan. Sa mga nakaintindihan. Pero doon sa mga makikitid ang pag-iisip, mga kababayan, ayun, nagtatamang hinala na sila. Tuloy, pati tayo, nagtamang hinala rin na baka etong mga ito, kumakain din ng pulpo. Baka lang naman. Di ba? Kasi, kung ako, si BP Sara, mga kababayan, at gusto ko talaga maging designated survivor. Kagaya nung sa pelikula, no? Series yan sa Netflix, mga kababayan. Pinanood ko isang beses lang pero naintindihan ko kaagad ang ibig sabihin. Hindi ko sasabihin sa media. Tahimik lang ako. Baka ako mismo umattend pa sa SONA ni Dayunyor. Halimbawa, kung ako si BP Sara at plano ko talaga na gawin na maging designated survivor ako at gurgurin ko silang lahat, ay dadalo ako siyempre para hindi halata. Pero, bayad ko na yung mga nagluto ng pagkain, limpak-limpak na salapi, milyones. Bayad ko na, tapos palagyan ko ng lason niya mga... Di ba? Ikaw, siyempre, hindi ka kakain. Doon ka lang sa wine ka lang. Champagne ka lang, ganon. Di pag kinain nila, putol hininga. Di ba? Kung ako si BP Sara at gagawin ko talaga. Kaso, kami nga mga hindi kongresista, hindi mambabatas, hindi matataas ang pinag-aralan, naintindihan nga namin ang ibig sabihin ni Inday Sara, na pabiro lang yung sinabi niyang pagtalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. Kayo naman, masyado naman po kayo natakot sa pangalawang Pangulo para kayong gumawa ng sarili ninyong multo. Hindi ho ganyan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Mabuting tao yan. Hindi niyang kaya kumitil ng buhay para lang sa inaasam-asam ng karamihan na posisyon na maging Pangulo ng bansa. Kaya niyang ipanalo ang halalan sa 2028. Ngayon pa lang, gusto na siya ng karamihan na maging Pangulo na. Kaso, nariyan pa si Dayunyor, kaya antayin natin na matapos yung termino ni Dayunyor at pagdating ng 2028, tatakbo siya sa pagkapangulo. Baka lang, di tayo sigurado. At siguradong ipapanalo niya. Sa dami ba naman ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo, siguradong mananalo yan. Kita nyo naman nung nakaraang halalan, 31 million lang yung kay Dayunyor, 32 million sa kanya, na ayon na rin kay Atty. Glinchong, hindi pa di umabot ng 31 million kay Dayunyor dahil nilaro lang daw yun ng smart magic. Kaya umabot ng
31 million. Para nga naman, hindi daw masyadong magkakalayo doon sa boto na nakuha ni BP Inday at kay De Junior. Yan. Kayang-kaya niyang ipanalo ang laban sa 2028. Hindi niya kinakailangan gumamit gumawa ng madahas para makamit niya ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Walang ganon. Naghihinala lang kayo. Ha? Huwag niyong ilagay sa kaisipan ninyo na merong malagim na mangyayari o sapitin sa araw ng SONA. Walang ganon. Delikado niyan. Baka mapanis yung sangkaterbang pagkain na ihahanda para sa inyo. Hindi ho biro ang 20 million pesos na halaga na kung hahati-hatiin natin sa 5,000 kataong dumalo o dadalo, nasa 4,000 kada ulo ang budget sa pagkain lamang. Baka wala nang kumain. Baka mapanis. Ay, huwag natin kainin to. So, mag-quick-quick na lang tayo sa labas. Kain na lang tayo ng sa malamig. Inom tayo ng sa malamig. Tapos, yung mga pagkain quick-quick sa labas, mainam pa siya. Kaysa kainin natin ito, mga lobster, steak na baka nga naman ito ang dahilan para mapatid yung hininga natin. O baka mapanis yung mga pagkain dyan na ihahanda, ayaw nyo kainin, matakot kayo. Sabihin nyo lang, pag ayaw nyo kumain, lusob kami dyan, kami kakain yan. Okay? Ano masasabi niyo mga kababayan? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.